So sa video na to, we will be converting some functions of t into Laplace transform. So kung makikita natin dito sa ating screen, meron tayong mga sample functions, tapos given yung mga Laplace transform nila. So basically, ito yung kakabisaduhin nating Laplace transforms na kung saan, for example, sa number 1, yung Laplace transform ng 1 ay 1 over s. Pwede rin natin maging clue na kapag yung variables ay s, Laplace transform na siya. Or kung yung variable t natin, gagawin natin s, gagawin natin yung Laplace transform ng function of t. Pero kung from s naman papunta sa t, kukunin natin yung inverse Laplace transform. So dahil eto nga yung mga quantities or yung mga functions na kailangan natin kabisaduhin, at least nakabisa natin itong mga functions na to kasi ito yung mga pinakamadali. Dapat magaling din tayo mag-observe sa mga problems na isosolve natin kasi kailangan natin palabasin itong mga function na to. Siyempre, para makapagsagot tayo ng sagot na 1 over s plus or minus a, kailangan may makita tayo sa given natin na e raised to at. Ganon, di ba? So, kung may makikita tayo sa given na t raised to n, may Laplace transform siya na n factorial over s raised to n plus 1. So, gaya nga ng sinabi ko, meron ako ditong 11 na functions na siyang pinakamadaling kabisaduhin para mabigyan natin ng Laplace transform. So, tapos itong 11 functions na din na to, magagamit din natin siya sa pagko-convert o sa pagbibigay ng Laplace transform ng mga mas mahihirap or mas komplikadong mga functions. So, unahin na nga natin sa number 1. Ang f of t natin is 1 or constant. Ang Laplace transform niya is magkakaroon lang ng over s. So, kapag 2 yan, ang Laplace transform niya is 2 over s. Basta any constant, ang Laplace transform niya is the constant over s. Paano naman sa number 2? Meron na tayong t. So, ang Laplace transform ng t ay 1 over s square. Nanggaling yan dito sa number 3. So, para maintindihan natin, t raised to n, ang Laplace transform niya is n factorial over s raised to n plus 1. So, ipakita natin yan sa number 2. Diba kung gagawin natin t raised to n, yung number 2, ang exponent ng t natin ay 1. So, sabi sa number 3, ang numerator ay n factorial. So, 1 factorial. So, 1 times 1, 1 lang, diba? Kaya 1 yung numerator natin. Over s raised to n plus 1. So, ano nga ba yung n natin dito sa number 2? 1, diba? Kaya, 1 plus 1, 2 yung exponent ng s natin. So, yung number 2 natin ay nanggaling sa number 3. Kaya, dapat kabisado natin yung sa number 3 na t raised to any constant n. Ang Laplace transform niya is the n factorial over s raised to n plus 1. Susunod naman yung 4. Yung epekto ng e raised to positive negative at. So, may Laplace transform siya na 1 over s negative positive a. So, ano yung ibig sabihin ng negative positive a? Kung positive yung exponent natin dito, negative yung a. Kung negative naman yung exponent natin dito, positive yung a. So, etong e, sinasabi ko nga diba, parang nag-a-affect siya or nagkakaroon siya ng effect kapag isinasama natin siya sa iba pang quantities. For example, diba nga sa 4 natin, e siya. Pwede natin sabihin na 1 times e raised to positive negative at. Ito, pinagsama natin yung number 1 tsaka number 4. 1 times e raised to positive negative at. Kung titingnan natin yung 1, yung Laplace transform niya ay s. Pag nagkaroon na ng e, or pag nagkaroon na ng e na nakamultiply, dapat magkakaroon na ng plus or minus a. So, di ba nga sabi nga natin number 4, para siyang 1 times e raised to at. Ibig sabihin, kung yung 1 natin ay merong 1 over s, kapag nagmultiply ng e, sa Laplace transform, meron ng positive or negative a. So, sundin na lang natin yung rule kung magiging positive or negative ba yung a dito. Sinabi ko naman na.
Ganun din naman sa number 5, di ba? Etong number 3 na t raised to n, nagkaroon ng e raised to positive negative 80. So, unahin natin tignan muna etong sa number 3. Nung una, nung wala pa siyang e, meron lang siyang n factorial over s raised to n plus 1. Pero dahil nga sa number 5, nagkaroon na ng multiplication or na-multiplied na by e raised to positive negative 80, yung s natin dito, ito yung s natin, di ba, magkakaroon na siya ng plus or minus a. So, kung positive negative a to, dapat minus positive a. Ito lang mismo, yung mismong s lang na to yung mag-iiba, yung loob ng s, kasi meron ng e. Tingnan natin dito, di ba? Yung n factorial, hindi nagbago, pero yung s sa loob ng s na to, naging s minus plus a. Tapos, nandun pa rin naman yung n plus 1. Ganun yung sinasabi na effect ng e. Kapag nag-multiply na tayo ng e sa mga quantities natin, nagkakaroon ng a. Or yung a na yon is yung, ito yung part na to sa exponent. Talon muna tayo dito sa 8, 9, 10, 11. Sin 80. May pattern naman yan. Kapag meron tayong sin cosine, tsaka sin h cosine h, yung mga denominator natin is s square, tsaka a square. Yung a square is eto, yung katabi ng t natin, ng variable t natin. Diba function of t tayo? Kung ano yung katabi ng variable t natin sa loob ng trigonometric function. Ayun yung s square, a square. Kapag hindi hyperbolic, positive s square plus a square, s square plus a square. So, para dito yon, ayun yung denominator natin. Kapag hyperbolic naman, yung ating function, s square minus a square, s square minus a square, ayun yung denominator natin. So, paano naman masasabi kung ano yung numerator? So, kapag sin, a. Saan nanggaling yung a? Ito, kung ano yung naka-square dito, a. Kapag sin, ganun din sa hyperbolic, a. Kapag naman sa cosine, ang numerator is yung kabila naman. Ito, yung s. Ayan yung s. So, paano ulit kapag mayroong nakamultiply na e? Siyempre, di ba sabi nga natin, yung s, yung mismong s, magkakaroon ng plus or minus nung exponent nung e na yun. So, ito nga yun sa number 6 tsaka 7. Yung sign natin nakamultiplied sa e raised to positive negative 80. Diba nga sabi nga natin, kapag sign, yung nasa numerator is yung constant part. Dito sa loob, ito yung loob ng ating sin function. Yung constant part or yung variable or constant na hindi letter t, ito yung k. K square, siya yung nasa numerator. But then, dahil nga merong nakamultiply na e raised to positive 80, yung s natin dito, yung s part natin na dapat s square lang yan, di ba? Kung wala yung e, s square lang yan. Pero dahil nga may e, magkakaroon tayo ng minus plus a square plus k square. So, dito ulit sa number 7, tingnan natin yung number 9. Di ba kung wala yung letter e or wala yung e raised to 80, yung nasa Laplace transform lang natin is yung s over s square plus a square. So, dalawa yung s. Ibig sabihin, kapag nag-multiply tayo ng e raised to 80, dalawa din yung malalagay nating a. Ito sa taas, yung s minus plus a, tsaka yung mismong s sa baba na ito yung naka-square. So, ayan. Mag-umpisa na tayo sa pagsasagot ng ating problem. Para sa ating problem number 1, find the Laplace transform of 1/4 e raised to t sin ht. Ibig sabihin ng sin h hyperbolic. Hindi siya yung sin na h times t. Hindi ganun. Hyperbolic sin t. So, ano yung gagawin natin dyan? Para maging mas convenient tayo o para sa purpose ng lecture na to, isipin na lang natin na pinayagan tayong gumamit ng notes. O kaya, imaginein natin na yung etong mga given na to ay nasa utak natin or kabisan nating lahat. So, mag-umpisa tayo. So, ano daw yung Laplace transform ng given natin na yan? Una, may constant tayo. Kapag constant sa multiplication sa isang term,
ibig sabihin ng isang term, yung mga nakamultiply na quantities natin, pwede na natin siyang ilabas. So, hindi na natin siya isasama sa mga quantities na kukuhanan natin ng Laplace transform. Kumbaga, pag nakuha na natin yung Laplace transform ng e raised to t sin ht, ita-times lang natin sa 1/4. So, ano nga ba yung makikita natin? Diba sabi nga natin yung e raised to t, parang effect lang naman yan, diba? Mag-e-effect lang siya sa s ng mismong quantity natin. So, let us assume that yung quantity na kailangan natin kuhanan ng Laplace transform ay yung sin ht. So, halimbawa, alam natin yung Laplace transform ng sin ht. Sin hat equals, ito yung Laplace transform niya. So, gawin nga natin. So, 1/4 times, kukuhanin na natin Laplace transform ng sin ht. So, kapag hyperbolic sign, ang nasa numerator is the constant part or yung variable or constant na nakamultiply sa t. So, dahil t lang naman yung nasa loob ng hyperbolic sign natin, ibig sabihin nakamultiplied siya by 1. So, yung a natin sa part na to ng Laplace transform ng sin hat natin is 1. So, 1 over s square minus a square. So, alam na nga natin that a square is 1 square. Paano naman yung gagawin natin sa s square kung merong e raised to t? So, balikan natin yung magiging effect. Di ba magkakaroon tayo ng parenthesis dyan? Kasi nga, meron tayong e raised to t para sa s. So, s, ano yung ilalagay natin? Yung plus or minus a. Ano ba yung a dito sa ating e raised to t? Di ba meron, ito yon e raised to positive negative at, di ba laging ganyan lang naman yung nasa samples natin. So, kung t lang yan, ibig sabihin merong e raised to positive 1t, na kung saan yung a natin is 1. So, kung positive nga yun nandito sa exponent, negative dapat yung ilalagay natin. So, negative 1. And then, naka-square yan, di ba? Yung s natin, sa original s natin, naka-square. So, kung pinalitan natin yung loob ng s minus 1, naka-square pa rin siya. Minus yung a square nga natin, kung ano lang din naman yung nasa taas, i-square lang natin. 1 square. Bakit nasabi natin yan? Kasi nga, di ba, a lang naman yung nasa taas. Pag sa baba na, i-square lang natin yung a. So, i-simplify natin 1/4 times 1 over, ito i-expand natin, s square, 2 times s, 2s times negative 1, negative 2s. Negative 1 times negative 1, positive 1 square or 1. Tapos minus yung 1 times 1. Kaya minus 1. So, cancel to. Baba ulit tayo. 1/4 times 1 over s square minus 2s. So, kung gusto nating i-distribute yung 4 dito sa denominator, meron tayong final answer na 1 over 4s square minus yung 4 times negative 2, negative 8s. Ito yung sagot natin para sa Laplace ng 1/4 e raised to t sin ht. So, dito tayo sa problem number 2. What is the Laplace transform of 2 cosine 3x minus 6 sin 3x? Buong quantity yan, ano? Yan. So, sana kung makikita nyo, meron lang naman tayong cosine tsaka sine. Hindi na tayo ganong mahihirapan dyan kasi wala namang e raised to at. So, umpisahan natin. Yung Laplace transform na to or yung Laplace symbol natin, nadidistribute din naman yan sa mga terms natin. Meron kasi tayong dalawang terms na pinaghihiwalay ng minus sign. So, pwede natin sabihin na Laplace transform of 2 cosine 3x minus the Laplace transform of 6 sin 3x. So, dahil nga meron tayong mga constant, ilabas natin si 2 times the Laplace transform of cosine 3x minus yung 6, ilabas din natin, times the Laplace transform of sin 3x. So, madali na lang, di ba?
Kung isipin ulit natin, i-imaginein ulit natin yung mga sarili natin, nakabisado natin yung mga Laplace transform na to, nandito tayo sa number 8 tsaka number 9. Unahin na nga natin dito sa cosine 3x. So sa cosine 3x, kung titingnan natin, yung t is yung x, samantalang yung a naman is 3. So kung titingnan natin yung Laplace transform ng cosine at, ang Laplace transform niya ay s over s square plus a square. Na kung saan nga yung a nga dito, or yung a sa given natin is yung 3, and then yung t naman is yung x. So yung Laplace transform ng cosine 3x is yung s mismo over s square. Dahil wala naman tayong e, mananatili lang siyang s square plus a square. Ano ba yung a sa cosine 3x natin? Etong 3. So 3 square. Gawin na rin natin yung para sa sine. So minus 6 nakamultiply sa Laplace transform ng sine 3x. Kung i-compare ulit natin dito sa sine 80 yung sine 3x, yung a nga natin is yung 3 and then yung t is yung x. So kapag nag-Laplace transform tayo dyan, meron ulit tayong s at saka a, na kung saan kapag sine nga yung nilalaplace transform natin, a naman yung nasa ibabaw niya. Ano ba yung a ulit dito? Yung 3. So times 3 over s square plus a square. Ano ulit yung a? 3 square. So i-expand lang natin to or multiply. So 2s over s square plus 3 square na 9 minus 6 times 3, 18 over s square plus 9. So dahil parehas nga ng denominator yung mga fractions natin, sila ay similar fractions, kaya pwede nang pag-isahin yung denominator nila na s square plus 9. And then pagsamahin lang natin yung 2s minus 18 sa numerator. Ito yung ating final answer. So para sa next problem, let us find the Laplace transform of 2 times e raised to negative 25t times the sine of 100t. So makikita natin meron tayong constant 2, meron tayong e, meron din tayong sine 100t. So basically, ang gagawin natin dyan, syempre, dapat isipin natin na yung e is yung effect or yung nagkakaroon ng a, yung mga s natin. Ibig sabihin yung yung pinakakukuhanan natin ng Laplace transform is yung sine 100t. Tapos yung s sa Laplace transform ng sine 100t, yung magkakaroon ng plus or minus a kasi nga merong e dito. So gawin na nga natin, ilabas na natin yung constant na number 2. Then multiplied by the Laplace transform of e raised to negative 25t sine 100t. So gaya nga ng sinabi ko, isang tabi muna natin si e. Kunin muna natin yung Laplace transform ng sine 100t. So ganun ulit, imagine lang tayo ng imagine na kabisado natin itong mga Laplace transform na to. So nasan ba dyan yung sine t? Ito yung 8. So ano yung Laplace transform? The 2 times, gawin natin Laplace transform of the sine. Ito yon, na kung saan yung a nga sa ating given is yung constant na 100 and then the variable t. So kapag ganyan, yung Laplace transform is yung a. Ano yung a ulit? Yung 100. Kaya 100 over, dito na tayo, s square plus a square. So meron tayong plus a square, kaya plus 100 square. Ganyan yun, di ba? 100 square. At then, dito nga, di ba sa sine 80 natin, merong part na s square. At dahil meron tayong e, yung loob ng s natin ay magkakaroon ng plus o kaya minus a. Di ba ganyan yung s square natin? So dahil negative yung e, binabaliktad natin yung sign, di ba? Positive dito. So ano ba yung e dito? Kung titingnan ulit natin yung mga e sa ating mga examples, yung e ay naka-raise sa a times t. So kung may t na tayo dito, ibig sabihin yung negative 25
or yung 25 is yung A. Kaya plus 25. Ang gagawin na lang natin dyan, i-expand na lang natin. So, nakuha nyo ba kung saan nanggaling yung 25? Dito yun, diba? Kapag nagkakaroon, or simply, ito nga pala yung formula, ito. I-imagine nga pala natin na kabisado natin lahat. So, ito yung e raised to positive negative 80. Ayun. E raised to negative 2580. Tsaka yung sin kt, yung sin 100t. So, k nga, yung Laplace transform, k, ito yung k. Nasaan ba yung k na to sa ating given? Etong 100. Kaya 100 yung nasa taas natin. And then, quantity na naka-square, kaya meron tayong quantity na naka-square. S, kukopin lang natin yung S kasi Laplace transform yung kinukuha natin. Negative, positive. So, kapag yung negative, positive na to ay nakadepende sa exponent ng E. Kapag positive, negative yung ilalagay. Kapag negative, positive ang ilalagay. So, ano ba exponent ng E dito sa ating given? Negative, kaya plus tayo. A, ano ba tong A na to? Makikita natin yung A dito rin sa exponent ng E na siyang nakamultiply sa variable t. Ano ba yung nakamultiply sa variable t? 25. Kaya 25 yung A natin dito. Square plus k square. So, ito ulit yung k, diba? Ano ulit yung k natin sa given? Yung 100. Kaya 100 square. So, 2 times 100, 200 over, expand natin to, s square plus 2 times s, 2s plus times 25, kaya 50s plus 25 square. So, ano nga ba yung 25 square? $625 plus yung 100 square. Ano naman yung 100 square? 10,000. So, expand ulit. I-add natin yung mga pwede pa nating i-add. 200 over s square plus 50s plus etong 625 tsaka 10,000. Kaya meron 10,625. Tama naman siguro. So, para naman dito sa problem number 4, find the Laplace transform of 2 times e raised to negative t minus 4 times e raised to negative t. So, meron tayong dalawang terms dito na pinaghihiwalay ng minus. Kaya meron tayong dalawang Laplace transform dyan, di ba? Dalawang terms ng Laplace transform. So, dito kayo naman yung magsagot. Kung interesado kayong magsagot, syempre, sagutan ninyo tapos i-comment nyo sa baba yung inyong sagot.